Sa videong ito, muli nating babalikan ang isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa norte, ang Sagada. Magkakamping tayo sa napakalamig na klima sa gilid ng bundok. Malamig dito guys, tignan nyo. Bukas ng bibig natin oh. Tarik! At muli din nating babalikan ang Sagada Heritage Village kung saan mag-stay tayo sa traditional Sagada hut. So dito tayo mag-stay guys. Magkano yung ganito pag i-rent? Ano yung pinakamurang hut dito? Ang kagandahan pa dito, may table sa loob, tsaka upuan. So kahit umulan, hindi kayo mababasa. Papasyalan din natin ang Orange Farm. Ayan oh, nasa baba lang yung mga orange oh. At aalamin natin kung paano nga ba nagagawa ang honey. Ito po yung honey na niya kasi nasilid na. Parang namamanid yung yung kamay ko. Kaya tara, sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong moto adventure dito sa Mountain Province. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Okay, good morning guys. Today is November 10. Time checks 5:45 AM. Dito kami ngayon sa Kapas. Kasama natin si AJ. Ano ba yung kalimutan mo yung pangalan mo eh? Travel Venture. AJ Travel Ventures. Ayun, si Ma'am Apple. Saka siyempre kasama ulit natin si Mrs. Kasama din natin si Bap. Bap. Yo! Siyempre, si Ricky oh. Oh. Ayan, Team Ricky. Ha, good morning. Ay, may dala tayo dito na pick up yung mga gamit natin. Tapos ito ang gamitin ni Bob, yung Versys 1000. Tapos T-Max, yung sa atin Honda CB 500X, tsaka Venturi. So ang biyahe po natin ngayon, pupunta tayo ng Sagada. Magka-camping tayo doon sa may Pogo Viewpoint. Pagkatapos natin sa Sagada, pupunta tayo ng Barlig, tapos Natonin, tapos Paracelis. Yan, sa Mountain Province. Kasi natapos na natin yung Benguet. So Mountain Province naman. Tapos pauwi, dadaan na tayo ng Isabela, tapos Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Yun, try natin dumaan ng Malito kung kaya pa. So, let's go! Ayan oh, ganda ng langit. Ayun oh. Hello! Hello! Okay, dito na po tayo sa may Rosario, La Union. Eto, kasama na natin si JJ. JJ! Taga ano pa to? Abra pa. Bap, isang bomba ni Bap. Hey, sarap! Shout out natin si Sir. Boss. Sayang, wala ka talang sticker eh. Shout out kay Sir. Mr. Ching Cuisine. So mag-almusal daw muna tayo dito. Okay, time check 11:24. Andito pa rin kami sa Baguio. Tapos na kami mag-brunch. Tuloy na natin ang ating biyahe. Okay, andito tayo ngayon sa may Baguio, dito sa may Sablan. Nag-stop over lang kami dito sa bahay ni Sir Ricky para mag-refill ng mga kailangan namin dalhin sa campsite. Ito, andyan na lahat sa pick up. Angas ng Versys 1000 no? J for speed. Time check natin is 12:30 PM. So mga 7 PM andun na tayo sa Sagada. Kasi 148 kilometers. Sabi ni Google 5 hours na lang, pero scam yan. Plus 2 hours pa yan. So andito tayo ngayon sa Nagilian Road, or kilala rin bilang Quirino Road. Ito ang pinaka-una or pinakamatandang daan paakyat ng Baguio. Kakaliwa na tayo dito via Lamtang, Sitio Lamtang. Welcome to La Trinidad. La Trinidad na pala to. Ayan na po yung strawberry farm. Ayun sa kanan natin.
Ito na po siguro yung town proper ng La Trinidad. Dami ng mga establishments dito. Hinahanap ko yung munisipyo. Malalaki ng mga saraw dito, no? Ano yan, mga Bangkok. Ganda ng church, oh. San Jose, the husband of Mary Parish Church. Benguet Provincial Capital, Balili Bridge. Op, mabilis, mabilis. Okay, pasok. Traffic ulit dito. Ito lang kagandahan dito, kahit ma-traffic ka, malamig. Okay, nagpagas na ulit kami dito sa May La Trinidad. Ngunit hindi ko alam kung ilan ang pinagas namin dahil continuous yung yung gas. So nakaka 194 kilometers na tayo. Ang oras natin ay 1:09 PM. Takdian Elementary School. Eto, dito po tayo galing yung sa last vlog natin dito. Papuntang Kibungan, Kapangan, tsaka Bacon. So ito, andito na tayo sa Baguio Bontoc Road or Halsima Highway. Ito yung pampagising pala eh. Ayan, oh. Ano daw yan? Chicken manure. Galing nila, oh. Galing, ano? Para mga Spider-Man. Malamig na, malamig na. Malapit na tayo sa Ice Point. Hindi, ba pecha yan po eh. Aripol, di ba yun? Woo! Wow, ganda talaga dito. Oh, hindi ka mananawa talaga. Ang ganda eh. Oh, tignan mo, oh. Diba? Uy! Uy, uy! May overtake na Fortuner! May Fortuner sa gilid nyo! Nagulat nga ako eh! Paunahin nyo na! Paunahin nyo na! Baka natatay na si kuya. Half tunnel. Gusto kong abutin. Okay, dito na naman tayo sa highest point or old highest point dito sa May Atok. Pakita ko ulit sa inyo yung view. Ito yung kasama natin, nagpe-picture na. Hindi na mapigilan mag-picture eh, ganda eh. Doon tayo galing guys oh. Ayan, ayun yung mountain back. Yun sa pinakataas na yan. Taas no? Ano ba yan? Kaya pa? Ha? Hindi na kaya. Honest eh. Ang cute-cute mo. Ang cute-cute mo. Oh, namumula yung pisngi nila oh. Namumula oh. Hello. Hello. Ang gaganda ng kutis nila, no? Oh. Hello. Hello. Ingit ako dyan para. Hello. Para silang yung taga Nepal. No? Nepali. Uy, yung tawag doon? Uy, nasisinta. Papuntang Everest. Ano pangalan mo? Paano sa Ilocano yun? Nagluluto na ng pagkain. Anyanagan mo? Anyanagan mo? Ha? Sika para anyanagan mo? Ha? Anyanagan mo? Iba yata salita nila. Ilocano rin. Oo, alam ko Ilocano dito. Tingnan mo, ang pula ng niya, chicks oh. Ang pula ng balat niya oh. Oh, kahit dito kailan mo naka-makeup, no? Oo. Tignan mo, baby. Dali, video tayo. Nahiya sila. May dito, matchin, no? Akala niya kukunin ko yung pagkain niya. Okay, time check.
3:14 PM. 90 kilometers pa hanggang Sagada. So tuloy na natin ang ating biyahe. Nakapagpahinga na tayo, nakapagkape na tayo. Buhay na naman ang ating dugo. Tignan yung Mountain Back, oh. Puno na ng ulap. Galing, oh. Oh. Ayan, ang gusto kong mapuntahan, yung daan na yan papuntang Kabayan. Oo, sobrang tarik daw niyan. Pababa siya mula Timbak, pababa. Tapos meron din ano dyan, meron din mga mami. Yan ang papunta ng Mount Timbak. Ayan, dito. Tignan nyo kung gaano katarik. Oh, di ba? Tarik, oh. Bugyas, 29 kilometers. Eto na ang fog. Oo, ito talaga masarap dito sa Cordillera. Yung fog. Oh. Walang ganda sa sa Kapatagan eh. Oo, ubusan ng SD card. Ubusan ng memory. Woo! Sarap. Ayan guys, tignan nyo. Every time na nagpupunta ako dito, laging may nagde-deliver ng gulay. Araw-araw ba silang nag-harvest, no? Hindi na uubos yung gulay, no? Ano, nasa Bugyas na tayo. Bukas tayo ng visor. Ay, laki ng mga carrots, oh. Welcome na to Bleng proper. Ayun, oh, lalaki. Ito yung packet ng Madaymen. Yung libingan nila nandun lang sa tabi ng daan. Guys, ito na yung papunta ng Governor Bado Dangwa Road. Ayan, dito sa kaliwa. Yan yung papuntang Bakun, Kibungan at saka Kapangan. Tapos ang labas na dyan, La Trinidad. Yan yung pinuntahan natin sa previous vlog natin. Tapos yung diretso papuntang Bugyas, Sagada. Yan, Bontoc. Ganda. Kaya lang hindi pwede tignan na matagal, babangga tayo. Ayan yung Amgalegay View Deck. Philippine Valley. Maganda rin yung view dyan. Ayan, oh, ganda ng view. Heaven. Ayan si Mrs. first time lang niya makapunta dito banda. Hanggang lang siya doon sa kanto papunta ng Governor Bado Dangwa Road. Dito malamig din. Dito sa may dati nag-overnight ako dyan sa may Abatan, Bugyas, sobrang lamig. Pero mas malamig pa rin doon sa Timbak. Warning, sinking road ahead. Pass with caution. Eto na naman ang fog. Eto, dito na tayo sa Abatan. Dito ako nag-overnight dati nung nag-solo ako New Highest Point. Ito, Mark's Travelers View Deck Inn. Abatan, Bugyas na po ito. Grabe yung traffic dito. Madami kasi mga sasakyan na dumadaan dito. Mga nanggagaling ng Ilocos dito sa kaliwa. Tapos sa kanan naman mga nanggagaling ng Ifugao. Yan, Tinok.
Tapos sa kanan naman mga galing, ay sa diretso naman mga galing ng Sagada. Ayan, sa mga gustong pumunta ng New Highest Point, dito po yung daan sa kanan. Ayan o, isang truck na pampagising o. Welcome to Mountain Province. Ito, nasa Mountain Province na po tayo. Welcome to Mountain Province. Bauco. Bauco na po tayo. Lola Anita Cafe and Restaurant, Sinto, Bauco, Mountain Province, Barangay Hall. Welcome, Mount Data Hotel, Bauco, Mountain Province. Boss, anong lugar na to? Mount Data. So, nandito na po tayo sa Mount Data. Ilang ano pa ba? Time check, magpa 5 PM na. Isang oras kalahati pa, 48 kilometers. Talipad tayong drone para makita natin ang aerial view nitong Mount Data. Pagka ako napapanood sila, Sir Jimo, sila Ma'am, sila Sir, parang gusto ko, sabi ko, kailan kaya makakasama, kailan kaya, pero pag nandito na sa biyahe, parang kang, Ang sarap eh, no? Ang sarap parang eh, no? kang umiiyak ko. Apagod. Kailan kaya matatapos to? Kapagod kung papanood mo sa video, kala mo napakasarap, no? Apagod. Pero masarap talaga yung view. Pag yun talaga gusto mo, Oh. talagang enjoy ka dyan. Yeah. Kahit pagod, enjoy ka dyan. Ano masabi mo, JJ? Basic? Parang sa bayan lang sa amin. Ay, parang bumili lang ng bagoong sa kanto. Sabi ni Mimi, Naka ano pa yan, sports bike. nangangawit Ito. kaya siya, di ba ano yun yun? 150cc R15. Oh, ano kaya ba? Ano ba? Sasabi mo ba? Ha? Balik na tayo. Uwi na. Balik ulit tayo. Dito na lang tayo mag-camp. Si Pap na ano pa, versus 1,000. Yung mga bata dito, tingnan nyo guys. Ayun oh. Hindi uso cellphone. Naglalaro lang sila doon oh. Ano kaya nilalaro nila? Anong nilalaro nyo? ABC? Oh, di ba? Oh. Nilalaro lang sila oh. Malapit na magdilim kasi oras na ba? 5:25 PM. Sigurado gagabi na tayo yan. Siguro mga 8 PM na tayo makakarating ng Sagada. Alamig ba? Ba't ang kapal ng mga jacket nyo? Init! Ay, init ba? Akala mo nasa ano ka? USA! Oh. Lamig, no? Okay, paalis na kami dito sa Mount Data. Sabi nung sa gasoline station, mga 2 hours pa daw hanggang Sagada. Ang oras na ba? 5:40. Ando na tayo mga 8 siguro or past 8. Kasi hindi na tayo pwede magmabilis. Ano, mafag na. Delikado. Let's go. Eto, nakalagay dito, Sagada Cave 53 kilometers, Banawe 93 kilometers. Oh, ganda ng rock formation sa kaliwa oh. Sana kita pa sa camera. Ganda oh. Yes for Sagada kanan, Abatan kaliwa, Bontok kanan. Mukhang nasa Sabangan na po tayo. May nabasa akong signage doon nakalagay, welcome to Kamatagan. Sa Kamatagan na tayo. Ayun, Kamatagan, Sabangan. Tama, Sabangan na to. Pansin ko dito sa Mountain Province, kapag mga 7 PM na ganun, kukunti na lang yung mga tao sa labas. Siguro napagod sila sa maghapon na trabaho.
Wala kang makikitang nagchichismisan dito sa labas. Parang naalala ko yung daan na to ah. Oh tama, dito yung papuntang ano, Besang, Ilocos. Diyan kami dumaan dati eh. Kung hindi ako nagkakamali. Hindi ako sure. Pero ito na, natanda ko kasi yung tulay na to eh. Time check 18:43 or 6:43 PM. Medyo inaantok na tayo guys. Ilang oras na tayo gising. Nagising tayo kahapon ng 12 ng lunch. So kanina nag 24 hours tayong gising kanina yung 12 plus hours, 7 hours, 24 plus 7, more than 30 hours na tayong gising. 30 hours, 43 minutes na tayong gising. Bagay malapit na lang naman tayo eh. Sabi ni Google Map 36 minutes. Sana nga totoo yan. Kasi magsiset up pa tayo ng tent natin yan pagdating doon. At di pa natin alam kung kumusta yung daan, kung rough road ba or mahirap ba. So good luck sa atin mamaya. Sa wakas, ito na kanto papunta sa Sagada. Ay, Diyos ko po. Grabe, napakahaba ng biyahe natin. Ayan o, Sagada. Welcome to Sagada Mountain Province. Kabayo. Naging kabayo si Kuracha. Ayan isang wow oh. Isang wow, yung nakabaligtad na bahay. Oh. Bukas puntahan natin yan pag maliwanag na. Tama kaya yung dinadaanan natin. Alam mo yung daan? Hindi, nag-message sa akin yung ano eh, yung campsite, basahin ko lang no. Time check 7:28 PM. Malapit na kami. Ito na sina ma'am, yung taga Pogo sa may campsite. Buti na sinundo kami dito. Kasi hindi kami sure sa daan. So sasabay na kami sa kanila para mag-guide nila kami papunta dun sa campsite. Kasi may dadaan daw kaming rough road eh. Sana wag tayong matumba. Sana hindi maputik. Ito na. Okay lang naman pala yung daan. Hindi naman masyadong steep. Hindi naman masyadong matarik. Sana. Baba ka bang? Adventure, putik. Tarik. Mabigat par. Okay. Pagal na ka. Dali pa. Di ba? Okay. Pagod. Mabigat kasi ng motor. Kung saan ang scooter lang to eh. Mas madali. Hey, yun, and finally, dito na tayo. Yeah. Sa wakas na survive natin. Time check 7:40 PM. Yeah. So, ito yung campsite. Pogo Viewpoint. Dito po yan sa may Kiltipan. Hintayin lang natin yung pick up tapos set up na natin yung tent natin. Ito na yung pick up, nakababa na.
Sabi ni Ma'am Josephine, libre daw yung kape. Tikman natin ang kape ng Sagada. Matapang. Ano siya? Pero hindi siya kalasa ng kape ng Kalinga tsaka Abra. Ibang Iba. variant. Oo. Sabi ni Ma'am, ano daw yung sugar? Muscovado. Ano yung Muscovado? Ah, from sugarcane po. Natural. Hindi siya Hindi siya process. yung tubo. Organic sugar. Cheers. Ang init, no? Pero hindi, masarap talaga. Kahit walang asukal. Oo nga, ito palang gamit nating tent is from Moby Garden din. Napakasarap mag-camping. Yeah. Oo nga pala, gusto kong magpasalamat sa Moby Garden sa pagpapadala nitong kanilang product. Ito ang Moby Garden na tarp, camping tarp. So, open na natin, buksan na natin ngayon. So meron na siyang sariling bag. Ito ay camping tarpaulin na waterproof. Maganda to para sa kung malakas ang ulan, wala kang kabasa. Ito yung mga poles niya. Yan yung gaano kakapal, kung gaano ka-quality. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyempre meron siyang ano. Ito, meron siyang tali. Meron din siyang pegs. Wow. So ito guys, meron tayong import na tutulong sa atin para itayo itong ating tarp. Please welcome BAP TV. Hello! Yay! Welcome to Sagada! Giling. Ay, ang laki par. Ang laki pala! Ang laki par. Pang family yata to. Ay, hindi siya malaki. Mahaba lang. So ayan, tapos na guys. Na-set up na namin ang ating Moby Garden camping tarp. Ang laki niya guys. Ayan, no? Actually kasya dito dalawang tent, no Bap? Wapar! Kasya, no? Kasyang-kasya dalawang tent. O kaya pwede mo ipasok yung motor mo Oo, dito. pwede niyo ipasok yung motor niyo dito. O kaya kung may gusto niyo magluto, kunwari umuulan, yung kitchen mo dito, pwede kayo. Kitchen, oo. Maglagay ka ng... Sayang, hindi natin nadala yung mga ano natin. Angas ng setup natin, Oh, Bap, sample. Oh. Tapos kapi-kapi ka lang dyan, no? Habang maghihintay sa Sea of Clouds bukas, sana meron. Solid. Approve! Approve! Approve. Salamat, Moby Garden. I ain't never felt the kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay a little more. I can't look away from those brown eyes. And if we settle down, we don't have to settle down. Okay, so eto na setup ng ating tent. Pinasok na natin yung motor natin dito since malaki naman yung tarp natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yung ibang ilaw natin nakalimutan natin dahil sa pagmamadali natin kahapon. So ayan, hindi na mababasa yung mga gamit natin sa motor. Hindi na natin kailangan tanggalin. Kumari itong soft bag natin, yung tank bag, mga camera, andyan na, iniwan na natin sa motor. So sa gabi pwede kayong magtambay dito. Meron silang bonfire. Tapos sa tabi ng bonfire may upuan na. Tapos dito may mga upuan din. At may CR na rin dito. Saan po yung CR? Ayan, may CR na rin po sila dito. Pwede kayong maligo. Pwede rin gamitin yung tubig. Ang kagandahan pa dito, yung
gamit nilang kahoy dito sa bonfire, hindi masakit sa ilong. Parang hindi siya nakaka-suffocate. Sabi ni Sir, yung gamit nila yung kahoy ng pine tree. Kaya maganda pala siyang gamitin pang bonfire. Yun pala yung kahoy ng pine tree. I'm no perfect man. I can't take another night without. Lamig dito guys, tignan nyo. Bukas ng bibig natin, oh. Ayun, oh. Sarap! Yeah! Mars, ano yan? Bulalo? Sinigang na pata. Sinigang na pata? Nyam nyam! Alin? Ito na sa pressure cooker. Ano kaya laman? Ano kaya laman nito? Mamaya makikita natin. So, tara, ikutin natin yung campsite. Itutour ko kayo dito. Itutour namin kayo dito. Bap, let's go! Oo nga pala, big shout out kay Ride and Live. Ito, para sa ating napakaangas na jacket. Ito yung tent natin, no? Dito natin nilagay yung motor natin para hindi siya mabasa sa ambon. Tingnan nyo dito guys, oh. Basang-basa yan. Hindi ko lang makita sa camera. Dito pa yung moist. Basang-basa. Ayan, oh. Pero yung tent natin sa loob, tignan nyo to yung tuyo. Oh, di ba? Ganda pala dito. Dito pala maganda magpalipad eh. Bumitaw na, nagpakita. Ayun, no? Good morning, mga kapepe.
So guys, may followers tayo dito from Valenzuela pa sila. Ito. Ma'am, anong pangalan mo, ma'am? Belinda. Ayan, shout out po kay Ma'am Belinda. Kay Sir. Ayun, kay Shoutout Sir. sa anak ko, John Mark. Nakita na siya. Hello, John Mark. Nakita rin kami, Nak. Yeah. Shout out sa mga tao ko dyan sa BNJ Pub. Sa sila Tito Aning, Tito Sofia. Ito na, yun na. Dito na yung idol nyo. Ito, sir. Ito na. Yes, dito kami sa Sagada. Ito sa inyo. Masarap po, yan o. Tapos ang side up. Malayo pinanggaling. Ano ba? Saan? Saan pa sa... Sir, salamat sa almusal ha. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, 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 no. So, ito po yung daan papunta sa campsite. Yung motor natin, si Bap magdadrive. Kasi mas matangkad sa akin si Bap eh. Si Bape, kaya basic sa kanya eh. 5.7 lang tayo. Ano pa, kaya ba na? Ito, malapit yung T-Max. Tulungan natin.
Pagod oh. Ano? Tutulak kita. Tulak mo si Bap. Wala. Mga low CC yung drive. Matarik mga par. Yeah, adventure! Basics. Basics sa 4x4 oh. Oh, chill lang oh. Parang wala lang. Pagod ako dun ah. Ako lang mag-drive kay Kuratsa. Dito hindi na masyadong matarik. Salamat kay Bap. Okay, good news guys. Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Kung napanood nyo yung last video natin sa YouTube, vinlog natin yung Sagada Heritage Village. Ngayon, nakita yung post natin, nandito tayo sa Sagada. Nag-message sa akin, bibigyan daw tayo ng free accommodation ngayon. Kaya ngayon, on the way tayo dun sa may Sagada Heritage Village. Maraming salamat po sa pag-provide ng accommodation namin dito sa aming second day sa Sagada. Sa mga hindi pa nakakapanood nung vlog namin doon, eto, papakita ko ulit sa inyo kung gaano kaganda doon sa may Sagada Heritage Village. Malapit lang siya dito. Malapit din sa ano yon, sa Sumaging Cave. Daming pine trees oh. Pine trees. Sarap ng hangin. Sagada. Kung mapapansin nyo yung Sagada, parang isa siyang malaking bundok na bato eh. Tingnan nyo oh. Kahit sa mismong town, makita mo puro rock formation. Daming nagtitinda dito oh. Ito yung tourism dito sa kaliwa. Ayan, Tourist Information Center. Sa lahat ng mga gustong pumasyal sa mga tourist spots dito sa Sagada, kailangan mo lang dumaan sa tourism center para kumuha ng tour guide at magbayad ng tourism fee. Dito, ang daming mga ano dito, mga transients. Ayan, mga inns. Sagada Brew. Ang daming mga ano dito, nagsiserve ng coffee. Kilala kasi ang Sagada sa kanyang masarap na kape. Ayun o, puro rock formation no. Oh, katakot to. Kala mo anytime babagsak eh. Sa gitna may bato oh. Tapos ito dito maganda. Beng, tingnan mo to. Ayan oh. Sarap talaga dito, chill ride lang. Ganyan oh. Tingnan nyo yung bundok, punong-puno ng pine trees. Sarap sa mata. Woohoo! Yan oh. Sarap. Dami pine trees, puro ganun no. Kaya napakalamig na hangin eh. Tsaka ano, sarap ng simoy ng hangin. Sariwang sariwa. Ay, ito yung Sumaging Cave. Ayan. Doon, pababa doon. Yun yung pinuntahan namin, yung last kami nagpunta dito sa Sagada. Actually, kahit di mo puntahan yung mga tourist spots dito sa Sagada, kahit magmotor ka lang dito or maglibot-libot ka lang dyan, solve ka na eh. Dahil ang sarap, ang ganda ng ambience. Eto na, dito na tayo.
J4 po. Ikaw din yung dati, di ba? Saan kami pwede mag-park dito na? Okay, andito na ulit tayo sa may Sagada Heritage Village. So, kakape daw muna tayo. Libre kape dito. Ganyan yung mga huts, oh. Sarap talaga, the best. Pero si Sir yung nag-assist sa akin dati. Ano si pangalan mo, Sir? Ayun, si Sir Marlon. Hello! Ang laki nito, tignan nyo. Ayun kamay ko, tignan nyo, no? Tapos tignan mo. Pwede ko makan? Tignan mo yung... Pagdating ka niya, par. Oo. Ano kasing ano nito? Breed? Ah. Ano, Golden Shepherd? German. Minix, no? German Shepherd. Hello! Kakit nyo. Di ba dalawa yan? Asan yung isa kuya? Wala. Ah, nasa baba. Ay, napakasweet, oh. Ang dami siguro kinakain na dog food nito. No? Ayun, no? Mafe-feel mo talaga na nasa Sagada ka dito. Na nasa Mountain Province ka. Dahil sa ambience. Welcome, Sagada Heritage Village. Your rustic oasis. O, diba? Ganda, oh. So, ito. Assist tayo ni Ma'am Tricia sa ating room. Anong tawag dito? Palenwigan. So, dito tayo mag-i-stay, guys. Wow! Ayan. Ang laki. Yes, may loft din po. Magkano yung ganito pag i-rent? Pagka 6 person is 4,500. 4,500 kapag anim sila. Ba, mura na. Yes, and then the extra packs po is 500 per head. 500 per head pag may kasama pa silang iba. So, ayan, ang laki niya. Tapos 4,500 lang. Tapos may, pwede magano doon Yes. pag malamig. Dati kasi nag-stay kami doon kung saan nag-stay din si Drew, di ba? The same hut po. Same hut. Same kami ng hut ni Drew. Drew Arellano. Yes. Ito. Ayan siya, oh. Diba? Pakaganda dito. 4,500 lang. Sulit na. Kung anim kayo. Eh, ditag mo magkano lang kayo kung hati-hati kayo, diba? Ano yung pinakamurang hut dito? Yung couple. Couple, magkano? 1,800 per night. O, 1,800 lang. Makapag-stay na kayo dito. So, eto pala. Dito na, kasya na kami lahat dito kasi meron pa siyang attic. Eto, sa taas. Eto. Oo, di ba? Dito sa taas, kasya ang 1, 2, 3, 4, 5. 5 na katao kasya dito sa taas. Actually, kahit dito kasya pa kung may kasama kayong bata. Pero yung foam niya kasi 1, 2, 3, 4 lang. Tapos dito sa baba, bilangin natin kung ilan ang kasya. So dito sa baba, ito. Kasya dito 1, 2, tapos sa taas isa, bali 3. Tapos meron pa dito. Ayun. 1, 2, 3. So 6 dito sa baba, kasya. Tapos dito sa taas, 1, 2, 3, 4, 5. 11 kasya. Ang kagandahan pa dito, may table sa loob, tsaka upuan. So kahit umulan, hindi kayo mababasa. Pag nilamig kayo, pwede kayong ng apoy dito. Meron silang chimney para hindi kayo lamigin. Dito kasi hindi mo na kailangan ng aircon. Dahil malamig na klima dito. Ano ba yan? Approve. Ang ganda, no? Sana makabalik tayo dito kasama mga bata. Actually, anniversary celebration namin to eh. 11 years na kami. Kaya sabi niya, gusto daw niya pumunta dito eh, sa Sagada. Kaya dinala natin dito sa Sagada. Oo nga pala, yung CR, eto, nakahiwalay siya sa hut. Ayan par. At ang kagandahan dito, may heater. Malamig, maraming halaman. Oh. Ang ganda na CR nila. Ayan, oh. Eto, ganda ng pagkakagawa, oh. Tingnan nyo, may mga ano pa, oh. Bunga ng pine tree. Bunga ba dyan? Bulaklak. Tapos, siyempre dito may salamin. Ang ganda talaga nito, oh. Ang ganda ng pagkakagawa, no? Ayan, so may heater na siya. Hindi na tayo lalamigin. Doon sa baba, meron pa palang mga huts doon, oh. Ito, CR. Dito sa baba, ayan, ito, ang laki din nito, oh.
Ayun oh. Ayun oh, nagluluto na silang lunch oh. Wow, hipon. Sinampalukang chicken. Palukang chicken. Sarap. Ito, chika-chika lang. Hello, hello. Ay, kanino aso to? Dito? Okay, time check, 3:43 PM. On the way tayo ngayon sa Orange Picking at saka V-Farm daw. So ano yun, farm siya ng honey. So makikita natin kung paano ginagawa yung honey. Bali yung mga guests dito sa Sagada Heritage Village, pwede silang mag-orange picking. Kasi yung may-ari doon is si Sir Jason din, yung may-ari ng Sagada Heritage Village. Uso dito yung tuktok. Ang dami ko nakikita ng tuktok dito. Ayan oh. Oh, di ba? Oh, tingnan nyo, puro bato yung ano, Sagada. May nakalagay doon, welcome Balugan. Oh, nasa Balugan po pala tayo. Balugan, Sagada. Hello, makikiraan po kami. So dito na namin iniwan yung mga motor namin. Kuya, magkano pala orange picking dyan sa mga guests? 70 pesos per kilo yung orange. Wow. So eto po ang daan papunta dun sa orange picking. So yung van pala nakakababa dito. Ayun oh. Aminin na natin. Si JJ nauna na talaga oh. Hindi, magkakapareho tayo. Eto oh, sunflower oh. Ang dami sunflower dito. Ito. Pero yung pababa. Ha? May pandari. Lolo's Gardenia Farm. So, ito po yung orange nila dito sa may Sagada. Partnered with Ayoko po kasi dito, hindi po kasi makakain. Sir, kayo po yung nagtatanim ng mga oranges dito. Ayun, ano pangalan niyo, sir? Felix Purun po, sir. Si Sir Felix, gaano po katagal pag
nagtanim ng ganito para i-harvest? Dahil ano yan, grafted. 3 years magbubunga na. Mula pagtanim. Tapos after 3 years, magbubunga na siya. Tapos after pong magbunga, gaano katagal bago magbunga ulit? Once a year. Once a year lang po, no? So, ayan po yung mga oranges. Wala na, paubos na siya Ito po ponkan. Kaya pala ganun yung texture niya. Hindi siya katulad ng orange na parang rough. Sa December na po yan? Paubos na dahil. Paubos na. November pa lang naubos. Bira na may abot ng January. Hindi siya dalangita. Yung mga nahuling... Ano yan? Mandarin? Tamis, di ba? Kasi ang tamis. Tapos kung mamumula At saka, na siya ng February. medyo ano siya, medyo malutong. Saka juicy. September, pwede na. Kasi yung dalangita, masabaw. Ito hindi siya masabaw. Parang yung gawing mangga. Parang pongkan na matigas. Para mapilit yung gumawa. Tapos po, yung sa 7 years, hanggang ganong ilang taon po sila mamumunga? According sa mga nauna din, sa mga pagtatanong namin sa mga naunang nagtanim expert po. Ayan o, nasa baba lang yung mga orange o. Ayan o. Ay, makakagat tayo dun. Uy, dami o. Nalalaglag lang. Ito yung mga bubuyog. Para ka maging kalmado. Dami o. Hinahawakan lang ni sir o. Ito po yung hanina niya kasi nasil na. Ito po, hintayin po natin na lalabas lahat yung base para yung honey ay nectar ang i-restore nila lahat. Kung ganito na lahat itong ating frames, pwede na nating harvest. Pero ngayon hindi pa natin i-harvest kasi meron pa siyang brood. Opo. Paano po nakukuha yung honey? Yung galing po sa bulaklak? Yung galing po sa nectar, yung nectar ng bulaklak nakukuha sa native sunflower dito. Opo. Sa kaya pala madaming sunflower dito. Tapos dadalin diyan, yun ang magiging honey. Oo. Kapag pag naipon. Ito po yung nectar, hindi pa yan honey kasi pag naging honey na ito na yung magiging ma-harvest na honey. Kahit ganito lang guys, medyo kinakabahan na ako kasi makita nyo sa paligid natin, ang dami-daming bubuyog. Grabe. Pinapalibutan na tayo. Saan po yung entrance? Ito dito sila pumapasok oh. Ayan ako. Ayun. Sir, gaano po katagal bago mabuo yung isang ganyan? Depende po sa lakas ng kulon pero pag malakas to sir, mga 15 days kaya niya. Mabuo yung isang ganyan? 15 days to 1 month. Tapos gaano po kadaming honey yung mapoproduce niyan? Kaya ilang bote, ganun? 1.5 to 3 kilos isang ganyan. 15 days to 1 month, isang buong ganyan. Achievement unlock! So, ito try natin. Kung meron pong matigas, kahit iduran nyo na. Pero yung... Ang bubuyog natin, 2 to 3,000 na bubuyog ang magbubuhat sa isang tablespoon na honey. 2 to 3,000? Nakapatay ka ng dalawa, Bap, yung drone mo kanina. So, 2 to 3,000 daw ang isang tablespoon na honey. Mga bubuyog, titikman ko na yung yung gawa nyo ha. 2,000 ano na to? 2,000 na bubuyog. Ang tamis. Kamahal, pamana, gano'n. Ayan daw yung queen. Grabe kaliit lang niya, nangingitlog ng 1,500. Opo. Asan na siya? Ayun, mahaba. Mas mahaba yung likod niya. Tapos may orange sa taas. Marking po yan. May marking siya. Oo, meron kasing taon para makita natin kung old queen. Kayo po naglalagay nun? Opo sir. Ito sir lang nilalagay nyo, tapos magkakaroon ito ganyan? Ito po, kasama niya to sir. Ito. Kasama. Hindi, I mean, ito yung wala pang nectar, no? Ito sir, may nectar na to. Konti lang, no? Oo. Ito po nagsisil na. Ito po ginawa niyo lang po ito? Ito mismo na to? O sila? Ito sir, ito lang. Yung mga silang gumawa? Wax foundation. Sila na gumawa ng ganito sir. Ito sir, yung ganyan? Itong honeycomb. Sila gumawa nun? Sila galing no? Paano galing tingnan mo Pantay-pantay? Oo, sinukat, parang sinukat eh. Yan po ang kagandahan ng base. Sila ay engineer, pinakamalinis din. Linis na parang pare-pare sa sukat to. Ang galing ano, ito lang pala yung ginawa niya sir, tapos sila na bahala dyan. Na-miss naman ako sa mga bubuyog. Oo nga kuya, bakit hindi kami kinakagat ngayon? Yung pinausok no. Ayun, sabi ni sir,
may research daw na yung venom daw ng bees parang may anti-cancer. Okay, yung bee venom, merong research from other countries. So yung cancer cells mula sa patient, and then yung bee venom pinagsama yon. And cancer cells namamatay. Actually, proven na po yon. Proven na? Yes, wow. sir. And meron din sa may sinusitis. Oo. And yung gout. Yung gout sa pwede din? Yes, sir. So actually, meron tayong mga guest na yun ang sadya, nagpapa-sting. Yung nang-sting sa'yo, eventually mamamatay na yun. Ayun kasi lang, yung kawawa naman yung bino. Bee sting, natatanggal doon sa katawan niya. So pag pumasok sa loob, namatay doon, itatapon ng kasama nila. Ay, wow, ganun pala no? Yes, sir. Actually, ang queen lang ang pwedeng mabuhay ng taon. So ang queen, pwedeng mamuhay ng 5 to 6 years. Wow. Yes, and yung workers natin naman, 45 to 60 days. So pag alam nilang mamamatay na sila, babalik sila sa loob and then itatapon ng kasama nila. Ang galing no, ang galing, nakaka-amaze no? Yes. Isipin mo ganun pala istorya ng bubuyog. Guys, ito, subok natin papa-sting tayo ng bubuyog. Yan. Sige. Yan. Ay, sakit. Hayaan mo lang sir na iwan niya yung ano. Hanggang maiwan sir, aalis din yan. Oh, yun. Mamamatay na yun. Masakit pa rin kahit wala na. Ay, lalo siya bumabaon pa yan, gumaganon yung sting niyan. Actually, mas masakit siya nung umalis siya. So paubos na yung venom sa loob, konti na lang yung pump. Ayan, masakit pa rin hanggang ngayon. Achievement unlock, ang magpa-sting ng bee. Tapos, sir, scrape. Ko. Wag mo sir, scrape mo lang. Ikaw magtanggal. Yan. Ito, lalagyan ko ganito? Hindi, ano mo lang yan. Okay na yan. Ganito? Sige, yes, para yan, okay na yan. Para i-dismolar mo yung pheromone. Yung amoy. Hindi ka parang namamanid yung yung kamay ko. Okay lang. Bibigyan daw tayo ng lemon ni Sir Felix. 3 piraso. Ayun. Thank you po. Sir, thank you ha. Una na po kami. Sige. Thank you po. Ito, may take out pa tayo. Ang dami. May take out pa tayong lemon. Sir, thank you ha. Sa wakas, andito na tayo sa eagle statue. Ito ang, sabi dito, ito ang pinakamalaking eagle statue dito sa Cordillera. Ayun o.